So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, ah, naglabas po ng isang statement itong si Senator Win Gatchalian. At alam naman po natin, no, na, well, para sa akin, napaka-unusual kasi nito. At kasi alam naman din po natin, nung nakaraang eleksyon, siguro naalala nyo naman po siguro, no, dyan po sa 900 na nanonood ngayon, na nung hindi pa po nagpa-file si Sara Duterte para tumakbo bilang Vice President nga po ni PBBM noon, ang nagbibigay talaga ng sinyales para maging VP ni Sara noon, dalawa sila. Si Bongo at saka si Win Gatchalian. So ibig sabihin noon, yung pinaka-suporta talaga ni Win Gatchalian sa unit team na kay Sara Duterte talaga. Okay. So, syempre, alam naman po natin na yung nagpasok din po talaga sa unit team kay Win Gatchalian, si Sara Duterte din. Ganun na lumalabas doon. Pero nga mga kababayan, sa hindi nga po matiis, malamang ganun yung nangyari dito. Hindi na po talaga matiis ni Win Gatchalian yung kapalpakan ni Sara Duterte. Diyan nga po sa DepEd. Kasi nga po, yung committee nga po ni Win Gatchalian ay may kinalaman din po sa edukasyon. So, nabanatan niya si Sara Duterte na dati na pinupush niya bilang maging presidente. Buti nga kamo, hindi na utos si Sara na maging presidente noon, no? Di ba? Hindi lang, no? Ito lang, no? Maiba lang tayo. Kunwari kayo, no? Nangunguna kayo sa survey. Kasi nakita naman na talaga natin, eh. Nung 2021 election, si Sara talaga yung mga nangunguna sa survey noon. Siyempre, kung kayo po ay nangunguna sa survey bilang maging presidente, di ba? At alam mo naman na kaya mo maging presidente, hindi ka ba tatakbo? Di ba? So alam talaga ni Sara yung kapasidad niya na hindi niya pa kaya maging presidente noong 2022. Well, ngayon, nung na-expose na nga si Sara Duterte at nakita niya na, di ba, yung kapangyarihan ng presidente, ngayon natutukso na. Di ba, na pumuposisyon na talaga si Sara Duterte para tumakbo sa 2028. Di ba, pero napaka-unusual talaga nun, no? Kunwari kayo, nangunguna kayo sa survey and then alam nyo sa sarili ninyo na kaya ninyo, tatakbo kayo. Pero si Sara Duterte talaga hindi eh. Hindi talaga. Buti na nga lang hindi nauto eh. Kung nauto to, di sana si Sara yung presidente ngayon. At tuloy-tuloy lang po yung kapalpakan ng mga Duterte. Oh. So regarding nga po dito, no, ang sabi nga po ni Win Gatchalian kanina, defective na, no? Defective DepEd program grants 8 billion education subsidies to non-poor students, says Senator Gatchalian. So ayan na. Oh. So ito nga po yung GASPE. Yan. Ito yung GASPE. Yan. Oh. So basahin natin to. Ang sabi dito, no? Around 8 billion worth of government education subsidies meant to benefit underprivileged students has been granted to non-poor learners who enrolled in private schools, Senator Win Gatchalian revealed on Wednesday. So ito na. Gatchalian, who is also the chairperson of the Senate Committee, okay, basic education pala si Win Gatchalian. So may kinalaman talaga yung committee ni Win Gatchalian dyan nga po sa DepEd kasi si Win Gatchalian yung chairperson ng basic education. So interconnected po talaga si Win Gatchalian at saka yung DepEd. Oh. Sabi pa dito, said there were unclear guidelines in the implementation of the Department of Education, government assistance to student, teachers in private education, GASPE, that resulted in non-poor student availing of education subsidies. Okay. So, ibig sabihin na nasabi ni Win Gatchalian, imbis po na ang unang bibigyan dapat ng GASPE ay yung mga mahihirap, hindi daw po nauna. Di ba? Pero, well, para sa akin, medyo teka lang. Ito lang, no? Nagiging fair lang tayo, no? Kasi po, yung K-12 po na yan, pinatupad yan nung panahon ni Pinoy. And then, syempre, yung GASPE po na yan ay tulong po talaga sa K-12 sa mga estudyante na papasok po sa grade 11 tsaka grade 12. Okay. So, medyo, ewan ko lang, no? Kasi ang punto kasi natin dito, medyo maliit lang naman yung issue ni Win Gatchalian, pero bakit niya pa sinabi? May mas malaking issue po yung GASPE. Hindi lang po yan.
Oh. So sabi dito, no, GASPE is intended to decongest public schools by subsidizing the tuition fee of student who apply to private schools, Gatchalian said. Kung ikaw, private school, bibigyan kita, let us say, 40 slots. Kung walang nag-apply, kahit sino na kukunin mo. Kasi may allotment na siya. Gatchalian said at Kapihan sa Manila Bay. Ayan, di ba? Ang daming palpak ng GASPE na ito, mga kababayan. Well, to be honest, yung GASPE, nakakatulong po talaga yan. Especially po sa mga magulang na may estudyanteng nag-aaral po ng grade 11 at grade 12. Di ba? Pero medyo maraming palpak talaga ito. Papaliwanag ko sa inyo mamaya yung mga palpak nito, no? So ang nangyayari, nabigyan ka ng allotment at walang nag-apply na mahirap, ang nag-apply na lang sa iyo yung non-poor, and then the subsidy, they use it discount, he added. Actually totoo talaga to. Totoo to, no? Kasi yung anak ko na panganay, no, nung nag-grade 11 at grade 12 siya, nakakuha kami sa GASPE noon. Sa GASPE. Oo. Well, syempre, mahirap pa naman ako nun eh. The program is defective, Gatchalian said, estimating that almost 8 billion went to non-poor student. The GASPE program is given an annual budget of 35 billion pesos, says Gatchalian. Since it came from public funds, the senator believes the equity should be observed and the poor should be prioritized. As if this could be considered as malversation of public funds, Gatchalian said the problem lies in the lack of clarity of the guidelines. In the guidelines, it didn't specify to prioritize the poor. So that is why, in fairness to the implementation, especially the public schools, since it was not specified, there they were taking student, he explained. So ang ibig sabihin nito, mga kababayan, yung problema dito nasa legislative. hindi gumawa ka ng batas. O rebisahin mo yung GASPE. So ito nga sinasabi ko nga, mga kababayan kanina. Napaka-unusual kasi nito. Kasi ngayon medyo sensitibo po talaga yung DepEd. Ang daming issue po ng DepEd. Tapos dadagdag pa si Win Gatchalian. Na ang pinaka-problema naman pala talaga dito is yung legislation. So bakit ka pa hindi gumawa ka ng batas, di ba? Pero besides nga po dyan, mga kababayan, regarding nga po dito sa sinabi ni Win Gatchalian sa GASPE, may isa pang problema ito. So, ang problema nito, ito, yung sinabi nga po ni Rapi Tulfo. 12,000 ghost beneficiaries sa tuition subsidy program na ungkat. Ito po talaga pinaka-problema po ng GASPE. Education Government Assistance for Student and Teachers in Private Education, Rodora Ferrer, Senator Rapi Tulfo. Yan. So si Tulfo po talaga nagbanggit niyan. So ito po talaga, kapabayaan po talaga ito ni Sara Duterte. Kasi ang nangyari po kasi dito, di ba? Meron ng allotment sa mga private schools. So ngayon, itong private schools naman, ang ginawa naman nila, kumuha lang sila ng pera sa DepEd. At ito naman tatangat-tangang DepEd, di ba? Nagbigay naman ng pera sa private school. So ang labas nito, ghost student. Ang labas nito. So ito yung mga bagay, mga kababayan, na sobrang simpleng administrative na trabaho, hindi nagawa ni Sara Duterte. Di ba? Isipin mo, kunwari kung kayo DepEd, hindi mo man lang ba nakita? Tandaan nyo, mga kababayan, nangyari lang ito 2022-2023 school year. Panahon ni Sara Duterte nangyari to. So, para may kwento lang natin, mga kababayan, kasi hindi ko nababasahin kasi na-content ko na to. So, syempre, bawat private schools, meron na pong GASPE. So, ngayon, para po makapag-comply yung private schools, di ba, syempre, pera yan eh. So, ang gagawin ng private schools, gagawa sila ng ghost student at i-apply ito sa DepEd, at si DepEd naman natatanga-tanga dahil nga po kay Sara Duterte, nagbigay naman ng pera nang wala man lang silang ginawang, di ba, na hindi man lang nila finalo up para i-check.
'Di ba na ang dali lang naman gawin nun eh. Sa loob ng isang taon magagawa yun eh. O 'di ba may listahan yung private school, puntahan ng DepEd yung private school. O itong estudyante na to, sino ba to? O gusto ko makita to. Ganun lang naman eh. Kayang tapusin ng isang taon yan eh. Yun nga lang, hindi nagawa ni Sara Duterte kasi nga po, busy sa mga bagay-bagay na hindi niya naman talaga trabaho. Oh. At bukod nga dyan mga kababayan, meron pa dito. Oh, ito pa yung hostage na sinasabi ko. DepEd to distribute hostage learning resources to public schools soon. Soon pa talaga, di ba? Ito naman mga kababayan. Nabalita ito noong December 2023 naman. So ito naman po yung nangyari sa Transpac. So ang nangyari po kasi noon, meron po kasing modernization program yung dating DepEd Secretary noong panahon ni Digong. So andyan po yung mga television set, may laptops, may AVR, di ba? Yung audiovisual, di ba? May mga libro. So syempre, ano yan? National na project yan. So ang nangyari nun mga kababayan, dahil nga po sa buong Pilipinas yan, wala naman po kasing warehouse yung DepEd. So ang ginawa po nun, kumuha sila ng third party na kumpanya at ito na nga po yung Transpac para po dun muna ilagay yung mga gamit na yan and then ibibigay po sa mga public schools. So yun, natapos na nga po yung termino ni Duterte, ni Digong, at si Sara Duterte na nga po yung Deputy Secretary. Yung mga gamit po na yan, hindi pa rin po nabibigay sa mga eskwelahan. So syempre, mga ka-streetwise, ang nangyari, paano mababayaran yung Transpac? Diba? Paano mababayaran yung Transpac? Itapos na yung kontrata. And then, andun pa yung mga gamit ng DepEd. Ito, simpleng trabaho lang din naman ito ni Sara Duterte na i-distribute na lang yung mga gamit sa mga public schools, hindi niya pa nagawa. So, anong nangyari, hinostage po ng Transpac yung mga gamit po ng DepEd. So, ibig sabihin nun, hindi namin ilalabas itong mga gamit na to hanggat hindi nyo kami nababayaran. Ganun yung nangyari doon. Kasi mga ka-streetwise, yung mga warehouse po na yan, meron din naman po kasing operational cost yan. O magbabayad ng kuryente, magbabayad ng tagalinis, magbabayad ng security guard. O magbabayad pa ng tax yan every year. Quarterly pa nga eh. O. So saan kukuha yung Transpac? Hindi rin sila binabayaran ng DepEd. So ang ginawa, hinostage yung mga gamit ng DepEd. Oh. At meron pong report lang naman, no, na para po matustusan yung operation fee, binebenta po ng Transpac yung mga gamit ng DepEd. Ito, problema din ni Sara Duterte ito Oh, pero busy siya kay Kibuloy. Masyado siya nakikialam sa SMNI. Ito ba, nagawa na ba ng paraan nito? Hindi pa hanggang ngayon Andyan pa rin yan Oh, hindi pa, meron pa yan. Kala nyo yan lang? Meron pa ito pa, oh. O yung catch-up Fridays pa niya. O, DepEd urged to stop catch-up Fridays after teachers flag drop in student attendance. O, di ba? Nagpauso si Sara Duterte ng catch-up Fridays. Yun naman pala, wala naman pala mga gamit. Dapat libre. Yun naman pala bibilhin, sabi. O, so palpak. O, hindi pa yan, meron pa yan. Naisama ko ba? Bakit hindi ko naisama? Ayoko O. So, yung isa pang problema nga po ni Sara Duterte, yung nagkakaltas po ng sweldo yung sa mga teachers para ibayad po sa GSIS, sa PhilHealth at saka sa tax, hindi po nare-remit. Nangyari din po yan last year lang. 'Di ba puro admin work lang naman 'to sobrang basic lang na administrative work na ginagawa naman ito ng isang departamento araw-araw, hindi pa nagawa ni Sara Duterte. So, paano yan? So, imbis na mag-focus si Sara Duterte sa DepEd, gumagawa pa siya talaga ng paraan na pumunta sa rally, magbigay ng statement kay Kibuloy, 'di ba? At pabagsakin po ang presidente.
So, ewan ko ba, no? So, medyo nakakainis lang po talaga, no? Yan, tama, incompetent. Oh. So, mga kababayan, well, meron naman, well, ang mangyayari kasi dito, lalabas talaga yung kahinaan ni Sara habang siya po yung Deputy Secretary. So, okay sa atin yun. At least, di ba, mapipigilan natin ang isang Duterte na maging presidente sa 2028. Siyempre, ang mangyayari nun, masisira si Sara Duterte dahil sa ginawa niya, dahil sa pagkukulang niya. Pero ang negative effect ng mga kababayan, kawawa naman yung mga estudyante na nag-aaral sa public schools. Di ba? So, ayun lang, di ba? So, ewan ko lang, pero, well, medyo nakakatuwa lang na bumakbak itong si Win Gatchalian kay Sara Duterte na ang problema naman pala talaga ay legislative. So, bakit niya pa sinabi yon? Di ba? Pero besides nga po doon, dahil nga po sa sinabi nga po ni Win Gatchalian na yan, na pagkukulang nga po sa GASPE, so syempre, maungkat na naman ito at dadagdag ito sa mga incompetency nga po ni Sara Duterte sa DepEd. Di ba? So diyan po sa 783 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to. And then diyan po sa team replays, di ba? Ano masasabi niyo nga po dito sa ginawang statement ni Win Gatchalian na binanatan niya yung DepEd pero eventually base sa obserbasyon ko, yung problema kasi is legislative naman. So syempre, ito madadagdag na naman ito sa mga kakulangan ni Sara Duterte. O, di ba? Napaka-unusual lang, no? So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, mga kababayan, no?